Magsitayo ang lahat at awitin ang inang sakdalinis. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagkakatipon tayo ngayon bilang paghahanda para sa kapistahan ng pagsilang ng ating Inang Maria. Halina at ipagdiwang ang maligayang pagsilang ni Mariang Birheng Mahal na siyang nagluwal sa araw na si Kristong Diyos ng Tanan. Taglay ang puspos na galang, buong pagdedebosyon, kababaang loob at pananalig. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Magsiluhod ang lahat para sa pagsisisi. Panginoon kong Hesukristo, Diyos na totoo at tao rin namang totoo, sinasampalatayanan ko at pinananaligan na Ikaw ang Diyos ko at Panginoong walang hanggan ang kagalingan. Kaya nga iniibig kita ng lalo sa lahat at pinagsisihan ko ng buong kataimtiman ang mga pagkakasala ko sa iyo. Ako'y nagtitikang matibay na di na muli magkakasala, pakundangan sa iyong mga hirap, sakit at pagkamatay sa krus, at alang-alang pa rin sa iyong kalinis-linisang ina, na ninanasa kong alayan ng aking mga dalangin at pagpupuri sa pagsisiyam na ito. Amen. Panalangin sa araw-araw. O mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, aming Reyna at Ina, dumudulog kami sa iyo ng may buong pagtitiwala at pagmamahal, sapagkat nananalig kami na niloloob at loloobin ni Jesus, ang tunay na anak ng Diyos at anak mo rin, na sa pamamagitan mo ay bumuhos sa aming mga makasalanan ang lahat ng mga biyaya, kabutihan at walang hanggang awa na bumubukal mula sa iyong kalinis-linisang puso. Dahil dito, nagsusumamo kami, Ina ng kabutihan at awa, na tamuhin mo para sa amin mula kay Jesus ang pagbabagong puso, kapatawaran ng aming mga kasalanan, katugunan sa aming mga pangangailangan, tibay ng loob sa aming mga pagsubok at pagdurusa, kaaliwan sa aming kalungkutan, at higit sa lahat, ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Gayon din, ipagkaloob mo nawa ang aming hinihiling sa iyo sa pagsasiyam na ito, kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos para sa kanyang higit na kaluwalhatian at kabutihan ng aming kaluluwa. Amen. Ngayon tahimik na banggitin ang hinihiling sa pagsasiyam. Tumayo po ang lahat para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Pagbasa mula sa mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala rin anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako sa ating mga magulang. Kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth nang may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiluhod po ang lahat. Panalangin sa 3 araw. O Inang Maria, ikaw na tumawag sa iyong sarili bilang alipin ng Panginoon, ikaw na nagalak sa iyong kababaang loob at ganap na nagtalaga ng iyong sarili at buong katauhan kay Jesus at sa kanyang nagliligtas na gawain, upang gawin ang iyong buhay na hindi lamang isang walang patid na awit ng pagmamahal, papuri at pagpapasalamat sa Diyos, kundi isa ring walang tigil na gawain ng paglilingkod. At sa gayon, nakiisa ka sa kaligtasan ng may kababaang loob at katapatan. Iniluluhog namin sa iyo na tumuhin para sa amin mula sa Panginoon na pumupuspos sa amin ng gayong pagmamahal, tigib ng pananampalataya at ng may mapagpapakumbaba at mapagbigay na puso at sa pagtulad sa iyong halimbawa, upang ang aming buhay ay maging walang patid na paglilingkod kay Jesus at sa kanyang misyong magligtas bilang isang instrumento ng pagliligtas at para sa ganap na pagtatatag ng kanyang kaharian at ng simbahan sa daigdig, upang isang araw kasama mo, maipahayag namin ang kadakilaan ng Diyos at awitin ang kanyang awa magpakailanman. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparang sa noong una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparang sa unang una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparang sa unang una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat para sa panalangin pangwakas. O Panginoon namin at Diyos, nagsusumamo kaming dinggin mo ang iyong ina, at ipagkaloob mo sa amin ang mga biyayang kanilang hinihiling para sa aming kapakanan. Mahalin at paglingkuran nawa namin siya, tulad ng iyong pagmamahal sa Kanya, at umasa tuwina sa Kanyang makapangyarihang pamamagitan sa harap ng iyong kamahal-mahalang puso, upang sa Kanyang patnubay, paggagapay at pagtatanggol, at pagsunod sa Kanyang halimbawa,
Ikaw ay aming mahalin at paglingkuran sa buhay na ito, at kasama siya at ang mga anghel at santo, ay tamasahin namin ang pagmamahal ng banal na Santatlo magpasa walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan mo na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Binati ng anghel si Santa Mariang Birhen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nanahan sa gitna natin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. At na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong ating Panginoon. Manalangin tayo.
Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at ay yamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ng pagkatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kalulatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin bago magsimula ang Santa Misa. Ama naming banal, naririto ko ngayon, isang makasalanan na haharap sa iyong dambana. Linisin mo ako sa lahat ng dungis ng kasalanan. Linisin mo ang aking isipan, upang ikaw lamang ang aking isipin. Linisin mo ang aking puso, upang may tampok kita at madama ko ang init ng iyong pagmamahal. Linisin mo ang aking mga labi, upang ang ngalan mo ay aking masambit, at ikaw ay aking matanggap. Linisin mo ang buo kong pagkatao, kaluluwa at katawan, upang ikaw lamang ang aking itangi at sambahin sa araw-araw. Nawa, ang Santa Misang aking dadaluhan ngayon ay makapagpabago ng aking buhay pangkatawan at lalong higit ng aking kaluluwa. Mahal na Birhen, Ina ng Awa, samahan mo ako sa iyong anak. San Jose, patron ng Inang Simbahan, gabayan mo ako patungo kay Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiyo po sumandali. Isama din natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na intensyon. Para sa lahat na may dahilang pasalamatan ng Panginoon na sina Reyna Bautista, Nene Banaag, Pamilya Cruz, Mrs. Erlinda Tiangco, Levi at Chi, Agnes Mendoza, Ivy Casanova, Pamilya Namuco, Malu at Juni Balyon at Pamilya, Jane and Gabby Garcia, Roland at Jean Ocampo. Para sa dumudulog ng tulong at kahilingan sa ating Panginoon na sina Michael at Christine Wiclo, Christian at Maria Tricia Gison, Renato at Milagros Mangali, at John Brian Arancilio. Para sa may karamdaman na sina Renato at Milagros Mangali, Concepcion de Lima, Rowena Guse, Oscar Estrada, Aida M. Cruz, at Christopher Cubio. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumao na sina Rowena Gamurot, Karina Grace Cruz Picardal, Antonio Magno, Apolonio at Carmelita Magno, Pacifico Javier Jr., Martin Fernando Jr., Rodolfo Magno, Martin Fernando Jr., Fernando Cortez, Ofelia Sison, Angelina Candido, Ernesto Estrella, Rosario Esperanza Magbiray, Dolores Magpayo, Lourdes Moralejo Ishitani, Kim Christian Palero, Bernardo Verdin I, Reynaldo at Rosalina Cruz, Ramon Tolentino Jr., Macario Biolango, Veterbo Azurin, Henry de la Cruz Victoria, Sister Lydia Lilia Cruz Ramos Carmelites, Rene Pragas, Lilia Villegas, Vicel Serrano, Victorioso Martinez, Rene, Nena, Sheila, Lester, Jacqueline, Erlinda Asuncion, Romeo Santos, Mercedes Santos, Nida Magsino, Rubina Rosal, Emeterio, Pura, Wilito at Macaria Ingilio, Rosalita Timbas, Rowena Senco, Lovely Ann Villagomez, Fe Bautista, Apolinaria Francisco, Rodolfo Romulo at Roy Peñaflor, Leonida at Rizalino Peñaflor Sr., Benilda Buquirin, Jose at Caridad Santos, Nicolas Dane Rubio, Rogelio Ramon at Roberto Peñaflor, Maria Gemma Segundo, Amelia Valdez, Nelia Perez, Rosalie Cruz, Bonifacio Sanchez, Anson Sanchez Sia, at Teresita Beloro,
at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio na wala nang nakakaalala. Aba Maria, bukod kang pinagpala. Magandang gabi sa inyong lahat at maligayang pagdating sa Pandiosasanong Dambana at Parokya ng Inmaculada Concepcion de Malabon. Ngayon ay 3 gabi ng ating pagsisiyam para sa kapistahan ng pagsilang ng Mahal na Birheng Maria. Ang punong tagapagdiwang ngayong gabi ay si Reverendo Padre Richard Omol, Kura Paroka ng Holy Trinity Quasay Parish. Sa diwa ng pagpupuri at pasasalamat, tayo'y makisa sa pag-awit bilang pasimula ng ating pagdiriwang. Magsitayon lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sa mainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat.
Magandang gabi din po, Father. Sa ating ikatlong araw, sa ating pagnonobena para sa kaarawan ng ating mahal na Birheng Maria, ang ating ina, nawa ay patuloy nating mapaghandaan hindi lamang ang mga bagay na minamahalaga natin sa mundong ito, kundi mahalagahan din natin ang mga bagay na makatutulong upang umunlad tayo sa ating pananampalataya tulad ng mahal na Birheng Maria. Kaya marapati nating pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan at kagandahang loob, lalo tigit ang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Aminin natin ito ngayon ng buong kababaan at sabay-sabay po nating sambitin. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mo sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nanawagan si Moises sa mga Israelita na maging tapat sa Panginoon at unawain at sunding mabuti ang mga alituntuning mula sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupang ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid, kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay patawan ng kasalanan. Ang ganito mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kalooban ng Diyos na matapat na iligtas tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. May kapangyarihan ang salita ng Diyos sa ating buhay kung nagbubunga ito ng mga mabuting gawa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niyang tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makapagdiligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkarelihiyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos sa Ama. Tulungan ang mga ulila
at ang mga babaeng balo sa kanilang kahirapan. At ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magulang nati Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ani una. Alleluia. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang iskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila na ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga iskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapag-imbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y papang-imbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Winawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunyak, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan.
Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon at ang mahal na Birheng Maria sa ating ikatlong araw na pagnonobena. Kaarawan dapat paghandaan. At mga kapatid, dito sa ating ebanghelyo, tungkol po sa batas ng kalinisan o law of purity. Ang issue na ginagawa ng mga Pariseo at mga ilang iskriba, law of purity, kalinisan po. At dito po narinig natin sa ating ebanghelyo na tila ang ating Panginoong Hesukristo ay kanilang sinisita dahil nga sa pagpapahalaga sa minanang turo. No? Minanang turo ang pinapahalagahan. At tignan po natin, minsan may mga minamana tayo na hindi maganda. Pero tinutuloy-tuloy pa din natin. Kahit na hindi na maganda, kahit wala nang maganda itong bunga, tuloy-tuloy pa rin. At dito sa ating ebanghelyo, narinig natin, kung law of purity, batas ng kalinisan, sabi po nila, nakita namin ang mga alagad mo na hindi naguhugas ng kamay ayon sa paraan ng minanang turo. At alam naman natin na kapag kakain, ano po? Dapat bago kumain, ano? Ano po? Bago kumain, ano? Naguhugas ka ng kamay pero hindi ka naman nagdarasal. Oh. Kaya mahalaga po ang batas ng kalinisan. Pero yung dito sa ating ebanghelyo, narinig natin na sabi po, nagugas naman ng kamay ang mga alagad. Kaya nga po talaga naman minsan, no, nakakalungkot, may mga tao laging naghahanap ng mali. May mga tao, basta may masabi lang. Ano yun? Sabi, mema. No? May masabi lang. Kahit na napakaliit na bagay, ginagawang malaking issue. May mga tapos, meron pang ginagamit yung mga kabataan eh. Sabi, yan, mema yan eh. Mema sabi. Tapos, binabaliktad pa nila, maebas. No? Sabi ko, ano ba tong mga dialogue ngayon? Hindi mo na maintindihan, maebas, mamema. No? Kaya hindi lalong nagkakaintindihan. Kasi may mga bagay na itinatago na ayaw iparinig. Dahil gusto nila merong mapag-usapan. Kaya sana ipagdasal po natin na mabawasan yung mga taong naghahanap ng mali ng iba. At habang ipinagdarasal natin na mabawasan na maghanap ng mali ng iba, sana makita rin nila ang kanilang sarili. Sapagkat may mga taong ganyan, ang husay maghanap ng mali ng iba, pero sarili nilang mali, hindi nila makita. Kaya, papagsumikapan po natin, kung batas talaga ng kalinisan ang ating pinag-uusapan, sana yung naaayon sa tama at totoo. Kaya nga, para maunawaan natin ang batas ng kalinisan na ito, na ginagawa nila na issue, sana po, huwag tayo magkaroon ng parasaical at ano po, yung tendency na tulad ng sa Pariseo at mga iskriba. Ano ang tendency sa kanila? Nandoon na. Nakagaya ng mga nakaraang araw na sinabi ng Panginoon, mga mapag-imbabaw. Hanggang ngayon, sinasabi pa rin ng Panginoon ang salitang mga mapag-imbabaw na hadlang sa isang tao na hindi maunawaan ang katotohanan. Kaya ano sabi sa first reading sa aklat ng Deuteronomio? Sabi po doon, kung nais ninyong mamuhay ng matagal at makarating sa lupang pangako, sabi po ni Moises sa mga Israelita, unawain mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Unawain mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Para mayroon na tayong kasagutan sa Salmo Responsorio. At alam po ninyo,
minsan lang ang salmo responsorio patanong. No? Patanong. Ano ang salmo responsorio natin? Sino? Ano po? Sino? Sino ang ano? Sino ang dakila? Sino ang tunay na baliw? Tugon? Yung ba? Sino ang makakarating sa tahanan ng poon natin? Yun yung salmo responsorio na tinatanong din sa atin ngayon. Sino ba talaga ang makakarating sa tahanan ng poon natin? Yung sagot sa unang pagbasa, yung taong merong pangunawa. Yung tao na meron ng pangunawa at merong panghanda na pagsunod sa tuntunin. Kaya nga sabi sa first reading po, tignan po ninyo, unawain mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Sabi doon, huwag dadagdagan ni babawasan. Tapos, sundin ng walang labis, walang kulang. At kapag ginawa ninyo ito, sinabi pa doon sa ating unang pagbasa, tignan nyo po merong nagbago ang pwesto ng salita. Sabi po, unawain at sundin mabuti. Kasi sa una, unawain mabuti at sundin. Tapos, kapag nagawa mo na hindi nadagdagan ito, ni bawasan, walang labis, walang kulang, magkakaroon ng movement, paggalaw. Kaya yung paggalaw na yon, tignan po natin. Yung sabi, unawain at sundin mabuti. Common denominator, yung salitang mabuti, na merong movement na nangyari. Merong paggalaw. Kaya ang taong mabuti, na merong pagkilos o paggalaw, yan po yung kasagutan na sino ang makapapasok, no? Makararating sa tahanan ng poon natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpakabuti ka. Ulitin mo, magpakabuti tayo. God is good and all the time. Kaya sabi po ni Apostol Santiago sa second reading, buong pagpapakumbabang loob na tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang magliligtas sa inyo. Salita ng Diyos, tanggapin daw natin ng buong kababaang loob. At sabi pa ni Santiago, Apostol sa unang pagbasa, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Pero meron siyang babala, kung pinakikinggan lang ninyo ito, ngunit hindi sinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ayan. Maraming nakikinig ngayon. Pero ang tanong, kaya mo bang isabuhay? Tulad ng ikatlong araw ng ating nobinaryo sa kapistahan ng kaarawan ng Mahal na Birheng Maria. Kaya nga sabi po dito, kung sinabi ni Santiago Apostol sa ikalawang pagbasa, buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos. Pero sinabi sa ating ebanghelyo, sabi po dito, tama ang hula ni Propeta Isaías, mapag-imbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Kaya, mga kapatid, sana kung nakikinig ka ngayon, at eto ginawa ko na po, hindi ko alam kung sa inyo, hawakan mo yung tenga mo, simula dito, tapos hanggang dito. Ganun ka. Dalawa po. Tapos sabay-sabay tayo ng kumanta, maybe this time. No? Sumikat yan. No? Pero tignan nyo po, sige po, sabay-sabay tayo. Huwag yung maybe this time. O tapos kapag inalis mo, pag ganunin mo, ganyan ka ba makinig? Merong puso. Kaya bawat puso sana handang makinig. At puso sa English, heart, ano yung unang letter? H. Sana matulad tayo sa Mahal na Birheng Maria, no? Taglay ang letter H. Humility. Humble po siya. Kahit nasa
kanyang murang edad dahil teenager siya nang nakausap ang mahal na Anghel Gabriel, mararamdaman mo sa mahal na Birheng Maria yung kababaang loob. Di ba? At alam ninyo kung bakit ko nasabi? Dahil merong kinahantungan ang kanilang pag-uusap kahit nagulumihanan siya, ha? Kahit naguluhan siya. At alam ba ninyo na masarap kausap ang taong mababa ang loob? Sana sa ikatlong araw ng ating nobinaryo, yung salitang heart, kaya nga, tignan ninyo, yung tatlong letter kasunod nito, ano po ang sunod? Ear. Kapag ang isang tao ay may listening heart, humble po siya. Tulad ng mahal na Birheng Maria. Sana maging humble tayo. Kaya nga, ginamit na ni Apostol Santiago, buong pagpapakumbabang loob. Natanggapin ninyo ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Kaya nga, sabi po dito sa ating ebanghelyo na hindi raw ang nagpaparumi sa tao ay ang lumalabas sa kanyang bibig. Sabi po dito, sapagkat sa loob, sa puso ng tao. Sabi po, sa bandang ending, ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Kaya merong magandang resulta. Natapos yung pagbabalita ng anghel, kahit na nagulumihanan si Maria, at yung sinasabi ko sa inyo, ang sarap ng kausap na taong may mababang loob. At merong kakahantungan na magandang resulta, tulad ng mahal na Birheng Maria. Dahil sa kanyang humility, yung pagiging humble niya. No? Kaya meron siyang listening heart, at hindi lang tenga ang ginamit niya. Na kahit na nagulumihanan siya, naguluhan siya, merong kinahantungan ito. Dahil ano yung last letter ng heart? Letter T. At alam ninyo ang mahal na Birheng Maria, trustworthy. Kaya nga inihanda siya eh. Kaya nga inihanda siya. Yung worthy of trust. Na alam ng Diyos na ang mahal na Birheng Maria, hindi siya bibiguin dahil ang mahal na Birheng Maria ay kapanipaniwala. Tanong mo nga sa katabi mo, ikaw ba kapanipaniwala ka? Bakit ang dami mong dahilan at kasinungalingan kung kapanipaniwala ka? Kaya sana mga kapatid, sa ating ikatlong araw ng ating pagnonobena at ang ika-20 linggong sa karaniwang panahon, sana maging maayos ang puso mo. Amen? Na sana yung tumatak na linya ni Nora Honor, yung sinabi niya, walang himala. Dahil ang tunay na himala ay nasa puso ng tao. Ano ba yung laman ng puso mo? Si Kristo ba? Para ikaw ay magmahal at patuloy na wala ang hinanakit, sakit, galit at sama ng loob sa puso mo. Dahil kapag namumuhay ka at nananahan ang Panginoon sa puso mo, sigurado ako, pagmamahal ang magiging bunga nito. Tulad ng mahal na Birheng Maria, na ang kapistahang ito, lalo yung pinaghahandaan natin, ay may kaugnayan sa kanyang titulo na Immaculate Conception. Hindi pwedeng hindi mo ipagdiwang ang kaarawan ng mahal na Birheng Maria kung hindi mo makikita ang plano ng Diyos ng December 8. Kaya nga kapag bumilang ka ng 9 na buwan mula December 8, babagsak siya sa September 8. Ang birthday ni Mama Mary. Law of purity ba? Ang mahal na Birheng Maria, ang tunay na halimbawa ng kalinisan na dapat nating tularan. Amen. Magsitayo ang lahat at sa ating pagsusumikap na maging dalisay ang ating puso, halina't ating sama-samang ipahayag, sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat,
na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sinabi ni Apostol Santiago, ganito ang pagkareliyoso na minamarapat at kinalulugan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Kaya't buong kababaang loob na tayo ay manalangin, ang ating itutugon, Ama namin, dinggin mo kami. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang takot nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos kahit pa sa harap ng pambabatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naaayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao, at makatutulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging katarungan nawa, mabigyang katarungan nawa, ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng karahasan, ang mga pinatay dahil sa pananampalataya, at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng iyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid naming yumao na. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mapagpalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Manatiling nakatayo para sa paghahain ng mga alay. Magsiupo ang lahat.
magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbasa sa amin tumutubos, upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos ng pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo nawang banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, at iniabot sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo po namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig, kaisa ni Francis na aming Papa at ni Pablo Virgilio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak na puso, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Dasalin natin ng taimtim ang panalangin na itinuro ni Jesucristo sa atin.
Hinihiling po namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo po ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan nawa ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang may ngiti sa ating labi, magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po ay sumainyo. Peace po. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo. Ninanais niya at marapatin mo na pagsumikapan na siya ang laging maging laman at puwang sa iyong puso. Dahil siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsasalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa ilang paalala. Para sa lahat na may nais magkaroon ng official photo frame at replica images ng ating patrona Immaculada Concepcion at official souvenir t-shirt at novena booklet. Ito po ay available at inyong mabibili sa opisina ng ating simbahan. Para sa lahat na magpapamisa, mangyari po na magpunta sa parish office bago ang araw ng inyong mga pamisa. Gayon din, ang mga sakristan at lektor ay hindi rin pinahihintulutan tumanggap o magdagdag o maghabol ng pangalan sa listahan ng mga pamisa sa altar. Bilang paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng pagsilang ni Birheng Maria sa September 8, kasalukuyan po tayong nagsasagawa ng nobenaryo tuwing 5:30 ng hapon at susundan ng banal na misa. Ang novena booklet ay inyong mabibili sa opisina ng simbahan. Ang lahat po ay aming inanayahan sa gawain ito. Kaugnay nito sa September 8, kaarawan ng pagsilang ng ating mahal na inang si Maria, aming hinihikayat ang lahat na maghandog o mag-offer ng cake sa mga misa o kaya dalhin sa opisina ng parokya upang ating maipamahagi sa mga bata, kabataan at PWD ng ating parokya at BEC. Kayo ay aming inanayahan sa gaganapin na prosesyon bilang pagpaparangal sa pagsilang ni Birheng Maria sa September 8 sa ganap na 6:00 ng gabi. Kaugnay nito, aming inabisuhan ng lahat na kanselado po ang pagpaparada ng mga sasakyan, kotse, motorsiklo at e-trike sa araw ng linggo. Ito ay upang maging maayos at maluwag ang ating pagdiriwang. Bukas, September 2, ika-4 na araw ng ating misa nobenaryo, ay muli namin kayong inanayahan sa ganap na 5:00 ng hapon para sa pagdarasal ng rosaryo, 5:30 ng hapon para sa panalangin ng nobena at susundan ng banal na misa sa 6:00 ng gabi. Sa ngalan po ng ating rektor at kura paroko, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa ating sponsor ngayong gabi, ang Catholic Women's League, sa mga nagsipaglingkod sa banal na misa at sa nanguna sa ating banal na misa ngayong gabi na si Reverendo Padre Richard Omol. At sa inyo, bayan ng Diyos, maraming salamat po. Magsitayo ang lahat para sa Salve Regina. O Reyna namin,
Panalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristong aming Panginoon. Manalangin tayo. O Panginoon, isinasamo namin sa iyo na kaming mga lingkod mo ay magtamasa ng kagalingan ng kaluluwa at katawan. Sa bisa ng panalangin ng mahal na Birheng Maria, ipag-adya mo kami sa mga ligalig ng buhay na ito at pagkalooban kami ng kaligayahan sa langit. Alang-alang kay Kristong anak mo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko ang inyong ulo habang iginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng Diyos na sa pagsilang ng anak niya mula sa mahal na Birhen ay naghatid sa daigdig ng katubusang walang hanggan. Amen. Pasiglahin nawa kayo sa malasakit ng mahal na Birhen na siyang nagbigay sa inyo ng tagapaghatid ng buhay na walang hanggan. Amen. Puspusin nawa ng kagalakan ng Espiritu Santo ang mga nagdiriwang sa pagpaparangal sa mahal na Birheng Maria upang sa ganitong diwa kayo ay sumapit sa kalangitan na siyang tahanan ng tanan magpasawalang hanggan. Amen. Tapos na po at naialay na at patuloy nawa tayong pagpalain ng ating makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo taglay sa puso mo pagmamahal ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po sa inyo at maraming salamat po. Ng